Hello, brilliant people! This is Jobert Pragaze and welcome to Jobert Talks. In today's conversation, gusto kong i-discuss sa inyo kung papaano nga ba nag-progress ang isang lesson na inihanda mo for that particular week. Kasi nasabi ko sa inyo nung nakaraang video na just do your PowerPoint and you're good to go. 'Di ba meron tayong video niyan na marami talaga ang nanood kasi parang interested sila kung ano yung pwedeng mangyari sa isang foreign teacher pag nakagawa na siya ng isang PowerPoint presentation. Now, ang i-discuss ko naman sa inyo ngayon, paano nga ba ito nagpo-progress? Hindi ko alam kung ganito din ba ang nangyayari sa ibang mga foreign teachers, but sa aking experience dito, eto po talaga ang scenario most of the time. May mga pagkakataon dito mga may dear na yung PowerPoint ko from Monday to Friday, didiretso na ako. Parang kumbaga, yung pagkabuo ko ng PowerPoint na yon, swak talaga siya doon sa mga bata. Kumbaga, hindi sila nahirapan. Nakakapit sila. Parang mayroong interaction. Madali sa kanilang maintindihan yung topic na present mo. At saka yung mga photo na nandoon, lahat ng mga element na makikita sa PowerPoint mo is kaya ng mga estudyante. So, kapag ganun ang presentation na nabuo ko, walang changes ang magaganap niyan from Monday to Friday. Kaya lang, sa mga pagkakataon na medyo parang kumbaga yung pagka-present ko sa aking PowerPoint is medyo mahirap. May kahirapan doon sa part na yun. Kumbaga, may kailangan akong isupply para mas maintindihan ng estudyante. At ang tanging nakakaintindi niyan ay ang mga local teachers. Yan talaga ang pinaka-role ng foreign teachers. Ng mga local teachers. Kasi hindi natin nakikita yan eh. Hindi kasi natin alam. Yung mindset kasi ng mga foreign teachers, for example, kung mga Filipinos, ganito yung setup natin sa school, ito yung nakasanayan natin sa Philippines, di ba? So dito, iba. Lalo na dahil ang itinuturo natin sa kanila, ginagamit natin yung English na language. So mas lalong nagpahirap sa kanila to interact to our discussion. Okay? So kapag ganun ang nangyayari mga my dear, lalapit sa local teacher sa'yo, tapos meron siyang ipapa-edit sa yung PowerPoint or meron siyang ipapadagdag doon sa mga slides na naibigay mo na or nagawa mo na so far. So yun yung mga nangyari sa akin ngayon dahil alam nyo, yung topic ko talaga ngayon, actually yung topic ko sa buong school year na ito, medyo mabigat talaga siya. Para sa akin, mabigat siya sa mga bata. Kaya yung challenge ko ngayon sa sarili ko, papaano ko siya bibigyan ng version na maiintindihan siya ng mga estudyante. And of course, papaano ko siya ma-deliver sa mga students na hindi talaga mahirap. Yun ang challenge ko ngayon sa self ko. At ngayon nga, nag-iisip na naman ako kung paano ko na naman ipe-present yung aking PPT sa next week. Kasi kailangan na naman akong mag-prepare. Kasi Friday na tomorrow, so yun na yung pinakahuling araw na gagamitin ko yung PowerPoint na nagawa ko nung nag-video ako last Sunday. Right? So, gagawa na naman tayo ngayon ng panibagong version ng PowerPoint. Pero meron na akong sa isipan ko na, parang ganito yung atake ko. Feeling ko, kaya nila itong pasukin at saka magiging interactive yung students ko dito. Kaya nagpapasalamat ako sa lugar ko dito sa aking school mismo kasi ang mga co-teachers ko is hindi talaga sila nagpapabaya sa kanilang tungkulin. Kumbaga, hindi lahat, hindi perfecto, pero karamihan sa kanila, tinitingnan talaga nila yung presentation ko and then kung papaano ko na-deliver yung lesson. Kasi pag nakita nila, ay parang nahirapan yung students dito. So, kakausapin nila ako after the class, tapos ipapadagdag nila to, ipapahanap. Pag ganito mga my dear, ang advice ko sa inyo, kasi baka magalit kayo ha, may mga ganito kasing ugali ng mga teachers na pag binigyan sila ng correction or may pinadagdag sa kanila, parang feeling nila naging parang mababa yung tingin sa kanila. Parang may discrimination nagaganap, di ba? Kasi ganun tayo sa Pilipinas. Parang hindi tayo nagpapakorrect. Yun din yung mindset ko before, pero sa pagdaan ng maraming panahon, parang nasanay na rin ako. Kasi ganito talaga yung kultura dito sa school ko. Mula nung nakatungtong ako dito up until now. Hindi ibig sabihin na pangatlong school year ko na to, wala na silang pakialam sa aking presentation. No.
meron pa rin talagang proper evaluation doon sa aking mga pinipresent sa mga bata. Ganon siya. So, okay na rin kasi kahit papaano, nai-enhance yung skill natin sa pagbuo ng PowerPoint. Mas nakikita ko yung mga bagay na hindi ko napapansin. 'Di ba? Mas nadadagdagan yung aking skill sa pagbuo ng PowerPoint. Actually, yung paggawa ng PowerPoint ngayon, nako, kung i-compare ko yung pinakauna kong nagawa na PowerPoint dito, nako, napakalayo na po sa mga nagagawa kong PowerPoint presentation ngayon. Isa pa yan na dapat kong ituro sa inyo ha, na huwag kayong humingi ng mga PowerPoint presentation sa mga kilala nyo mga teachers dito sa Taiwan. Dapat talaga kung gusto mo maging foreign teacher, you have to make your own PowerPoint kasi magiging signature mo yan. Okay, yan talaga yung flow ng lesson mo na every time gagawa ka ng PowerPoint, ikaw talaga yan. Okay, balik tayo doon sa pinaka-focus ng video na ito. Now, ang mangyayari dyan, may mga series of corrections talaga yan. For example, local teacher A, ito yung correction niya. Iti-take note mo yan. Kasi kailangan mo yung ma-apply. Minsan, hindi ko talaga siya na-apply mga major kasi parang naiipit ako sa panahon. Pero ang ginagawa ko, sa susunod ko na PowerPoint, yung pang next week ko, doon ko siya pinapasok para makita talaga ng local teacher na pinapakinggan ko yung suggestion niya. Kasi pangit naman kung hindi natin sila pakikinggan, 'di ba? Pinaghirapan nilang pag-isipan yung ating mga, yung kanilang mga suggestions to us, tapos hindi natin ina-apply. 'Di ba? Collaboration kasi yung kailangan. Okay? Collaborative learning. Kaya si local teacher at si foreign teacher, dapat mag-unite talaga yung idea ninyo. Walang magaling, walang hindi magaling sa inyong dalawa. Kailangan i-join force ninyo ang inyong idea, and then buo kayo ng magandang lesson for the kids, for the students. Kasi yan naman ang goal natin talaga para sa mga bata. And given na hindi naman tayo exposed sa kind of like learning, ano bang tawag to, learning approach ng mga estudyante here. So, kailangan talaga every now and then, magtanong tayo sa mga local teachers. Humingi tayo sa kanila ng tulong. Teacher, okay ba to? Kaya ba to ng mga estudyante? Minsan parang ang dali-dali na talaga niya, pero sinasabi pa rin ng local teacher na mahirap pa rin siya. So, kailangan hanapan mo ng paraan na mas mapagaan pa talaga yung pag-iisip ng mga estudyante. Kasi iba talaga yung approach nila dito. So, yun ang mga dapat nyo intindihin, na hindi dahil nakabuo na tayo ng PowerPoint, yun na yun siya. No, along the way, i-edit mo rin siya. Kaya nga yung Monday ko, eto yung presentation. Pagdating ng Wednesday, Thursday, hanggang sa Friday, talagang na-refine ko na siya ng na-refine. Kasi kailangan ko talagang i-apply yung instruction na binigay sa akin noong Monday, for example. So, ganun ang approach. Lucky enough, kasi yung pinakauna kong mga partners dito talaga is talagang sinanay nila ako na bawat, like, noon ha, pagkatapos ng first naming klase sa Lunes, may isa kong partner noon na grabe talaga siya pag check ng mga kailangan idagdag sa lesson ko. Kasi nagsusulat talaga siya while nagdi-discuss ako, and then after that, eto yung sasabihin niya sa akin. Ang ganda ng feeling. Noon, medyo hindi ako nagandahan sa ganong approach kasi hindi tayo nasanay sa Philippines. Pero nung na-realize ko na, hala, ang ganda ng impact nito sa akin as a teacher. Kasi along the way, magiging marirefine ako as a teacher, mas magiging magaling ako as a teacher, 'di ba? Ano naman ang goal natin, 'di ba? Dan dapat gumaling pa tayo ng gumaling as a teacher, hindi lamang dito sa Taiwan kundi sa panahong babalik na tayo sa Philippines in the future. So yun lang siya. Dapat maging open-minded kayo kapag binigyan kayo ng corrections ng inyong mga local teachers in any approach na ginawa nila. Usually in a professional manner talaga yan. Hindi sila nagdadabog dito, hindi sila basta I have to say professional yung dating nila kapag may ipapakorek sila or ipapadagdag sa PowerPoint presentation mo. So just follow, apply, listen to them kasi sila yung mas nakakaalam kung paano i-handle ang mga estudyante natin dito. Okay? So, that would be all for tonight. Nairaos pa rin natin ang video kahit pagod na pagod tayo. Thank you, Lord, for this beautiful Thursday. See you again tomorrow. Bye!